Maaring tumagal pa ang krisis sa Middle East at damay pa rin ang Pilipinas sa economic turmoil na dulot ng sigalot. Ito ang sentro ng usapan ng ilang progresibong grupo at ng isang think tank sa isang forum sa Quezon City kanina. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian. May naliit umano ng Estados Unidos ang puwersa ng Iran at ang kakayahan nitong magpadala ng missiles sa makaratig bansang kakampi ng US. Ayon yan kay Professor Roland Simbulan ng Center for People Empowerment and Governance. Anya, may pagkakatulad ang Pilipinas na may EDCA sites sa Qatar, Saudi Arabia at iba pang bansang inatake ng Iran dahil nagsisilbi raw ang mga ito bilang springboard o launchpad ng US missiles. I think the gravest mistake that President Trump made was to kill and assassinate the supreme leader of Iran. I will not be surprised that if in the near future there will be a series of other blowbacks, other 9/11s that will happen as a revenge. Ramdam na ramdam din dito sa bansa ang krisis sa Middle East at kulang umano ang ayudang ibibigay ng Marcos Jr. administration sa tinatayang 18 milyong pamilyang vulnerable sa taas ng presyo ng langis. Hindi normal, sabi ni Pangulo Marcos, everything's normal. Hindi normal na tatamaan yung pinakamahirap ng ganong kalaki. Sabi ni Sunny Africa ng Ibon Foundation, may kakayahan ng pamahalaan na mag-regulate ng presyo at palawakin na mabibigyan ng ayuda para maprotektahan ang purchasing power ng mga Pilipino. Para naman kay Teddy Casino ng bagong alyansang makabayan na bunyag muli ng krisis sa langis ang dependency ng bansa sa pag-i-import ng mga produkto. We hope that this situation now will be a wake-up call for government. Naging tayo, import dependent sa ating oil and energy. Dagdag ni Casino, dapat mag-invest ang gobyerno sa solar energy, maglagay ng price cap sa mga produktong petrolyo at alisin na mga buwis sa langis. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.